Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So, pag-usapan natin mga kababayan, ito pong si Senator Bato at itong senatorial candidate na si Vic Rodriguez. No? Kasi po itong dalawa na ito, mukhang tagilid tong mga to. No? Hopefully, hindi manalo ang mga ito bilang mga senador. Kasi kung manalo ang mga ito, malamang, no? Tapos ang impeachment trial, hindi uusad o di kaya acquitted si Sara Pusit Duterte. Dahil ito po ay tao ni Digong. At ano ang sinabi ni Digong doon sa indignation rally nila sa Cebu? Pag nanalo ang mga senador natin, wala nang impeachment trial, masisave nila ang anak ko. Ayun ang takot ni Digong. No? Kaya gagawin nila ang lahat para lang po manalo ang mayorya ng mga senatorial candidate ng PDP nila Digong na siyang mga tuta ng China. Ngayon mga kababayan, unahin natin yung tungkol kay Senator Bato. Kayo po ba maniniwala sa sinabi dati ni Senator Bato the Puncher de la Rosa na pag dumating daw po sa Senado ang impeachment trial at siya pa ay senador, magiging impartial or apolitical siya. Hindi siya papanig sa anuman kung yes or no, kailangan niya munang maging objective. No? Pero ako, hindi ako naniniwala sa sinabi niya na yun eh. Bakit? Meron po siyang naunang pronouncement, di ba? Ang sabi niya, kung walang Duterte, walang Bato. Hindi magiging PNP chief si Bato kung wala ang Duterte. Hindi siya magiging senador kung wala ang Duterte. So therefore, malaki ang pagkakautang ni Bato sa mga Duterte. Kaya po hindi ako naniniwala dun sa sinasabi niya na magiging objective siya, magiging impartial siya, magiging apolitical siya. Wala siyang papanigan, magiging fair siya, didinggin niya ang mga ebidensya at kanyang i-weigh in base sa mga ebidensya. Kaso, you can throw that to the window. Throw it out. Ibasura nyo, itapon nyo. Bakit? Ito po, Global Daily Mirror, ito magpapatunay na kung sakaling manalo si Bato, lalong lalaki ang pagkakautang na loob niya sa mga Duterte, mga kababayan. O ayan o, endorsement of your busy Sara Pusit Duterte na na-impeach sa House of Representatives at ngayon po ay stress na takot na mapunta ang impeachment trial sa Senado. Ginagawa po lahat ng kampo nila Duterte ang paraan para po mapigilan ang impeachment trial. Kasi bakit? Makakalkal lahat, malalaman ng taong bayan kung gaano kahudas, gaano kasinungaling at gaano mandarambong ang pamilyang Duterte. Quote card, ikaw Senator Bato de la Rosa ang patuloy na sumusugpo sa iligal na droga. Ikaw Senator Bato ang kalaban ng kriminalidad at korupsyon. Ikaw Senator Bato ang kailangan ng Pilipino. Yes sir sa Senado. Ayan ang endorsement ni Sara Pusit. Ni-endorse niya si Bato. Di ba? So Bato, paano mo sasabing objective ka pa? Paano mo sasabing impartial ka pa? Kung sakaling manalo ka, malamang malaki ang pagkakautang na loob mo sa mga Duterte at naniningil ang mga yan ng utang na loob na tulad mo din. Ikaw na nagsabi, kung walang Duterte, walang Bato de la Rosa. Walang PNP chief na Bato de la Rosa, walang senador na Bato de la Rosa. O yan po. Di ba? Ang tanong dyan, anong batas ang naisulat mo na sa loob ng 6 na taon na tungkol sa illegal na droga na ikaw ang main author? Anong batas ang naisulat mo na at naaprubahan na ginagamit ngayon tungkol sa pagsugpo sa kriminalidad at korupsyon? Di sana pinagmamalaki mo na yung mga Republic Act na ngayon ay nagagamit tungkol sa illegal na droga, kriminalidad at korupsyon. Anong ginawa mo sa loob ng 6 na taon? Ilang batas ang naisulat mo at naaprubahan na ngayon ay pinapakinabangan ng mamayang Pilipino?
Yung isa mong batas tungkol sa mga pulis ay binito pa ng Pangulo. Bakit binito? Very lucrative, very ambitious, no? O ano yung pagmamalaki mo? Nadinig ba namin sa kampanya mo yan? Pinagmalaki mo ba? Ito ang batas na mga naisulat ko at ngayon ay probado at ginagamit ng ating sa panglipunan. Wala po eh. Mabuti pa si Ramon Revilla na tinutokso-toksong nagbubudots, nagsasayaw lang. Pero sinabi niya na ako ay may 2,000 bills na naisulat. 343 doon ay naging batas. Isa sa mga mahalaga dyan para sa mga estudyante, bato. No permit, no exam, inabolish. Yung dagdag umento sa mga septuagenarians na mga senior citizens natin. Yung mga dagdag umento sa mga allowances ng mga guro. Meron ka bang ganun bato? Pinagtatawanan natin si Ramon Revilla Jr. pero yung pala, maraming batas ang naipasa niya. Authors are co-authors siya. 343 out of 2,000 bills? Ikaw ba to? 6 na taon. Ilan? Ilan ang proposed bills mo? Ilan ang pumasa sa pagiging batas? Na pwede mong ipagmalaki ngayon na tulad ng isang tanong ng reporter kay Willie Revillame, ano ang batas na pwede natin gamitin na pag sinabing batas, ito ay kay Willie Revillame? Ganon din ang itanong natin kay Bato. Bato, anong batas ang pwedeng matukoy na pag sinabing itong batas na ito ay gawa yan, author yan ni Senator Bato de la Rosa? Tulad na lang si Kiko Pangilinan. Ano ang nagmamagnify kay Kiko Pangilinan? Yung Child Protection Law. Pag sinabi mong Child Protection Law, ay Kiko Pangilinan yan. Pulpul yung batas niyan eh. Di ba ganun? Yung outstanding law na kung babanggitin natin, Republic Act, ay ayan ang inakda. Napakagandang batas yan na inakda ni Senator Bato da Pancher de la Rosa. Ito, mga kababayan, pamumulitika lang to. Mind conditioning. Sumusugpo sa illegal na droga. Hanggang ngayon ba, Senador, sumusugpo ka pa rin? Pumapart-time ka ba sa bilang isang PNP o militia ka na lang? Kasi sabi sumusugpo. That is present tense. Paano mo sinusugpo ang illegal na droga? Sa Senado? Di ba legislator ka na? Tagapagsulat ka ng mga bills na maging batas? Paano ka sumusugpo sa illegal na droga? Nagpa-part-time ka parang isang militia? Nag-o-overnight watch ka ba o nagpa-part-time ka bilang pulis, otoridad? Kalaban daw ng kriminalidad at korupsyon. Paano? Paano ba to? How can you magnify this mga sinasabi ng iyong among si Sara Pusit Duterte na na-impeach sa HOR? Itong tatlong bagay na ito, illegal na droga, kriminalidad at korupsyon. Paano? Anong bills ang naisulat mo tungkol sa mga ito at naging batas? So mga kababayan, kayo ba? Maniniwala kayo sa sinabi ni Bato na magiging objective siya? Magiging impartial siya o hindi siya kikiling sa kaliwa? Hindi siya kikiling sa kanan? Doon lang ako sa gitna. I will be the equilibrium. Because of being objective, wala akong pakialam kung sino pang nag-endorse sa akin. Wala akong pakialam kung Duterte pa yan. But I am now a legislator. I am a senator. I will be impartial. Titingnan ko lahat yung merit ng kaso through evidences. Hindi. Malabo na mga kababayan. Bakit? Ano ang sabi nung isa nilang kasama, si attorney, yung isa hindi silang bino yung isang abogado na kasama nila bilang senatorial candidate? Kailangan manalo lahat sila to save Sara Duterte from impeachment. Bato, paano mo kokontrahin yun? Paano mo kokontrahin yung sinabi ni Digong dun sa indignation rally ninyo sa Cebu? Na itong mga senator na ito, pag nanalo sila, ligtas si Inday. Kaya iboton sila para sa akong anak, sabi niya. Yun ang number 1 agenda, to save Sara Duterte from being impeached. Talagang hindi na siya makapaghawak pa ng public office o can no longer hold, hindi na siya makapagtrabaho sa gobyerno. Kasi perpetual disqualification, hindi na PD. Di ba? Bato, kayo, niwala kayo kay Bato. Ayan, tingnan nyo yung larawan. Talagang ine-endorse siya ng isang impeach na BP Sara Pusit Duterte sa HOR. Di ba? Hindi katiwa-tiwala si Bato.
Tapos iboboto niyong senador, mga kababayan? No way. Oh. Now, punta naman tayo dito sa isa rin nilang kasamahan na si Vic Rodriguez naman. Si Vic Rodriguez, alam niyo na kung ano istorya niyan. Patuloy po siyang bumibira sa gobyernong kanyang dating pinagsilbihan. Bitter na bitter. No? Ngayon po, may lumabas dyan na video na kung saan, mga kababayan, no? Kaya pala, hindi siya in-endorse ng impeach na Sara Duterte dahil sa bagay na yan. Siguro, tanungin lang natin si Vic Rodriguez. Vic Rodriguez, ikaw ba ay para sa administrasyong Marcos? O, ikaw ay para kay Digong? Ikaw ba ay Trojan horse ng Marcoses o talagang genuinely diyan ka sa oposisyon nila Digong? Yun lang katanungan natin mga kababayan No? Kumbaga, yung puso ni Vic Rodriguez nasa Marcos admin pero iba yung ginagawa niya? Conflicted ba siya? Double agent ba siya? Kasi sa video po na napanood natin, ewan ko lang kung pwede nyong mapanood dito mga kababayan, ang tinutukoy po natin, yung pagbira niya sa mga hindi na kompletong mga silid paaralan nung panahon, nung last year. Sabi niya, ano daw ang ginagawa ng gobyernong ito, ibinulsa ang pera ng kabanbang bayan, kawawa naman ng mamamayan, naubos ang pera at hindi nakapagpatayo ng mga paaralan na kinakailangan. Ilang daan lang ang napatayo pero wala na, ilang libo ang hindi pa nagagawa. Wait a second, Vic Rodriguez. No? Yung sinasabi mo, kulang ka Kulang ka sa research o may naiwanan ka. Kailan kailan nag-resign o nag-quit si Sara Pusit Duterte bilang isang DepEd Secretary? Kasi binibira niya mga kababayan yung taong 2024 daw. Hindi natupad ng DepEd yung pinangako nilang gagawing paaralan. Binibira niya ang Administrasyong Marcos. Akala naman niya ang Pangulong Marcos ang may hawak ng pera ng DepEd. Sino po ang may hawak ng pera ng DepEd? Dalawang katao po mga kababayan ang namahala dyan sa DepEd during the last year. The first 6 months, si Sara Pusit Duterte. Nung after na mag-quit siya ng July, pinalitan siya ni former Senator Sani Angara. So ngayon, Vic Rodriguez, mukhang lahat na lang ng failure ng ngayong sinasamba mong si Sara Duterte na hindi ka nakakuha ng endorsement. Biruin nyo, ikaw lang ang hindi niya in-endorse doon sa Siam. Nakahalata yata sa'yo si Pusit. Baka nalaman niya na, double agent yan Which is, parang totoo. Bakit? Sinasabi mo na kulang, hindi natupad ng DepEd yung kanilang pangako na magtatayo ng ilan libong paaralan sa 2024. Bagkus, ang laki-laki ng budget dyan sa pagpapatayo ng paaralan, pero nawala. Binulsa. Nanakaw. Yun po yung interpretasyon ko doon sa bidyong napanood ko. Siguro lahat kayo napanood niya. Kung hindi pa, punta kayo sa FB page na For the Force Couple. Nandun po yun. O si Mami Peng, nandun po yun. Chinatastais niya, binibira niya, minamalay niya ang Marcos administration, alluding that President Marcos took all the money and pocketed it. Binulsa, ninakaw. Pero ang totoo mga kababayan, sino ba ang dapat sisihin dyan? Unang-una. Sisisihin mo si Secretary Angara? Kailan lang siya pumasok? Wala pa nga siyang 1 taon. Bakit noong 2023, 6,000 ang gusto ni Pusit ipatayo ang ng eskwelahan? Ang napatayo lang 100 something. Ganon din noong 2024. So ano problema? Sisisihin mo si Sani Angara? Sisisihin mo ang Pangulo? Hawak ba ng Pangulo ang pondo ni Pusit? Di ba, mga kababayan? Sino ang dapat sisihin? Si Sara Duterte. Inilaglag mo si Sara Duterte. Bakit? Si Sara Duterte namuno pa yan ng first half of the year ng 2024. Kailan lang siya nag-quit, mga kababayan? Di ba? Know your facts first, Vic Rodriguez, bago ka
magngangaw-ngaw dyan. Ang hirap paniwalaan ng sinasabi mong kinurakot ng Presidente Marcos ang pera ng DepEd para sa mga school buildings, ang humawak ng pera si Pusit 2024, nandiyan pa siya Ha? Kailan lang siya nag-resign, ulitin ko? July lang. Di ba, check natin, Sara Duterte, resign. DepEd. Kailan siya nag-resign? July. Tama ako. Di ba? So therefore, hinawakan niya yan from January to July, July 17 kasi July 19 ang effectivity ng kanyang resignation. Vic Rodriguez, tapos sisisihin mo ang Pangulong Marcos na binubulsa ang pera? You are alluding that a massive corruption happened at DepEd. Dapat si Pusit ang sisihin mo. Hindi ang Pangulong Marcos, sa kanya ba didiretso yung pera? May patunay ka na kinuha ng Pangulong Marcos ang pera ng DepEd? Huwag mo rin sisihin si Angara kasi siya nga ang nagpipix ng problema. Yung mga problemang iniwan ni Pusit, unang-una yung mga materials for information technology, yung computer, smart TVs, mga libro na itinengga, hindi nilabas. Nagka-problema si Pusit sa procurement dun sa third party. Hindi niya nisikaso. Natengga ng ilang taon. Di ba, Vic Rodriguez? You are barking on the wrong tree. Kaya katuloy, hindi in-endorse ni Pusit kasi alam niya no? That you are barking on a wrong tree and he knows, and she knows, na hindi pagkakatiwalaan ikaw. Kasi bakit? Jumping jack ka political butterfly ka pero mali naman pala yung sinasabi mong kwento. Know your facts first, and then bark at the right tree. Diba? Para lang makapagbigay ng masamang naratiba, sige, ito na ibabanat ko ito na. Maling-mali naman Vic Rodriguez Kaya ka hindi nakakuha ng endorsement kasi alam ni Sara Duterte, isa kang tangat bobo. Nilaglag mo siya Sinong nangurakot ng pera? Di siya. Siya ang leader dyan siya ang secretary dati bago pinasok ni Angara. Wala pa nga isang taon si Angara. Ang ginagawa ni Secretary Angara, fixing the big mess in the kitchen that left by Sara Pusit Duterte kasi incompetent. Asan na yung pera ng DepEd? Tanungin nyo siya. Kaya nga, laki nga ng disallowance niya. 12 billion sa DepEd, pinababalik ng COA. Saan niya pinunta yung 12 billion, mga kababayan? Aside sa confidential fund. Di ba, Vic Rodriguez? Nako, Diyos ko po. Nilaglag mo ang sarili mong amo kaya hindi ka nakatikim ng endorsement. Binakakahiya yun. Sa Siam, 8 lang ang in-endorse, ikaw ang iniwan. Ibig sabihin, walang tiwala sa'yo. Tama lang na hindi nagtiwala sa'yo ang Pangulo kasi ikaw ay isang rotten tomato. Diba? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.